mga kapuso, tuwing Semana Santa, marami sa mga kapuso nating Katoliko ang nagbibisita iglesia. Tama. At dito po sa unang hirit ay sinimulan na natin yan. At ang destination natin this morning, dinarayo ng maraming deboto sa paniniwalang mapaghimala at nagpapagaling ng may mga sakit. Yan po ang Padre Pio Mountain of Healing sa Bulacan. At ngayon nga ay naroon si Juancho. Juancho, marami naman tao dyan. Brother, good morning. Morning! Hi, Shaira and Anjo. Hello. Good morning sa inyo. Yes, may mangilan-ngilan ng devotees na dumating dito sa lugar na ito, sa Padre Pio Mountain of Healing sa San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre mga kapuso, isa raw itong dinadayong simbahan ni Padre Pio. Bukod sa magandang tanawin, siyempre pininiwala ang nakakapagpagaling at naghihimala ang pananampalataya kay Padre Pio. At bago kayo makarating dito sa taas, kailangan nyo muna umakyat ng 113 steps. At ngayong Semana Santa, ngayong Holy Week po, inaasahan 20,000 devotees ang dadalo dito. Siyempre, ang isa sa dinadayo dito, because it's Holy Week nga, ang Station of the Cross. Pwede niyong simulan doon sa may kapilya nila. Stations 1 to 7 ang matatagpuan nyo doon. At kapag umakyat naman kayo dito mga kapuso, makikita nyo na ang Stations 8 to 14. Kapag nandito na kayo, mapapansin ninyo ang 50 feet na imahen ni Padre Pio. Ayan, napakalaki po niyan mga kapuso. At syempre, kapag may mga pagkakataon na nagtitipid kayo sa gasolina ngayon, maaari nyo rin ito i-bike or lakarin. Syempre, may mga nakausap na tayo mga kapuso na gumawa niya ng tawag nila sa pag-devotion nila na yon ay bisikleta, iglesia. At syempre mga kapuso, makakausap tayo ng ilang grupo para bigyan tayong linaw ang kanilang bisikleta iglesia. Good morning po. Good morning. Hello, good morning po. Ano po pangalan natin? Robert Montero po ng Bikers Group of Pinoyland. Saan po kayong lugar nang galing? Iba-ibang lugar po pang pinanggalingan namin po. Mayroon po kaming Bulacan, Pampanga, Manila, at mayroon pong Cavite. Anong oras po kayo umakyat dito? Anong oras kayo umalis dun sa pinanggalingan nyo at anong oras kayo dumating dito po? Siguro dumating kami dito kanina mga 4:30 ng madilim po. Oo. At saka medyo ano din yung pagdating namin, maganda pagdating namin kasi malamig-lamig pa ang panahon. Oo. At saka medyo nagkaroon lang kami ng konting aberya kasi nagkaligaw-ligaw yung mga kasama namin. Ganon. Pero ito po bang pag-bike nyo papunta dito, yung tinatawag nilang bisikleta iglesia, ito po ba yung panata ninyo ngayong Holy Week po? Okay po. Halos taon-taon namin ginagawa ito. Marami kami pinupuntahang mga simbahan. Yes. At panata na rin po namin ito ng grupo namin. Ganoon rin po sa inyo? Yes po. Ilang taon nyo na po ginagawa ito? Itong unang bali mga pang-apat na punta po namin dito sa Padre Pio po. Okay. Opo. Mahirap ba? Kasi medyo matarik yung lugar. Medyo mahirap na po. Oo, at sinasabi nila, bawat padyak o bawat step ay may katumbas sa panalangin, ano? Oo, saka po, exercise na rin po sa amin para nakakatipid din rin po kami sa gasolina na sa mataas na presyo ngayon ng gasolina, saka exercise po namin po yun. Sige po, maraming salamat. Hindi po namin kayo istorbohin. Mga kapuso, marami pa tayong mga kasama na ibang deboto na syempre may mga stories of healing because of their faith kay Padre Pio. Kaya mga puso, mamasid muna kami dito at magbabalik po ang inyong pamansang morning show kung saan laging unang hirit. Tuloy-tuloy tayo sa unang hirit sa pagbibisita iglesia ngayong Semana Santa. Mataas-taas ang lakarin natin dito dahil ang binisita natin ay ang Padre Pio Mountain of Healing sa Bulacan. Ayan, 113 steps para makaakyat sa tuktok. Pero marami talagang deboto ang sinasadyayan sa paniniwalang nakapagpapagaling dyan ng may sakit. At nandoon nga ngayon si Juancho. Juancho, nakaakyat ka na ba sa tuktok? Gawancho, kaya mo yan. Ayan, nasa tuktok na. Yes, Ate Maris, ito na, last few steps.
And yes, nakaakyat na ako dito sa congrats! 113 steps. Siyempre, mga kapuso, kita nyo naman, medyo matarik yan. At kapag nakaakyat kayo dito, mapapansin nyo na po ang imahen ni Padre Pio na 50 feet. Napakalaki po talaga niya, mga kapuso. At syempre, para sa kaalaman ng mga kapuso natin, si Padre Pio ay isang Italianong pare na nakilala sa kanyang piety at charity. Nagkaroon siya ng stigmata o sugat sa kanyang kamay at paa na katulad ni Hesus Kristo. At kapag nakarating kayo dito, mga kapuso, sa taas, mapapansin ninyo na may libo-libong rosary na nakapaligid dito sa imahe ni Padre Pio. Siyempre, inaalay yan ng mga deboto at may kasamang prayers yan, of course, kapag pagkatapos na ng ilagay yan. At siyempre, para mas mabigyan tayo ng kaalaman sa ibig sabihin na ito, makakasama natin si Sir Rodel, ang admin ng Padre Pio Mountain of Healing. Sir Rodel, magandang umaga po sa inyo. So kapag umakyat kami dito, Sir Rodel, makikita natin thousands of rosaries. Ano po bang ibig sabihin nito? Yung iba po na mga umakyat, sila yung may mga kahilingan. Mula sa kapilya, paakyat, may mga rosary silang dala-dala. Nagdadasal sila hanggang makarating dito sa image ni Padre Pio. After nila magdasal, iniiwan nila dyan. Yung iba naman, mga bumalik na lang dahil may mga kahilingan silang dininig na. Okay. Kaya yung iba, ito ay healing at healing. Yan ang healing. mga nakalagay dyan po. Oo, galing nun. Healing at healing. Diba? Pero kayo, Sir Rodel, gaano katagal na po ba kayo admin dito? Mag-8 years na po kami ngayong May. Tapos anong oras po ang pwedeng pumunta dito ang mga deboto ni Padre Pio? Okay. Mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, bukas po ang Padre Pio sa publiko po. Okay, tapos ano po ang may mga paalala po ba kayo? Lalo na siyempre 20,000 devotees or mga tao ang inaasahan yung pumunta dito. Ano po ang paalala nyo sa mga nais bumisita? Ngayon po na paparating na ang Semana Santa, sa mga kapiyo namin na pupunta, tayo ay magsakripisyo para kay Kristo, magdasal, mag-ayuno, tayo magmahal ng buong puso. Yes. Maglakad ng tahimik, respetuhin natin yung mga nagdadasal sa paligid, at tayo ay patuloy lang na manalangin. Ganun din po, ang parking ay bubuksan po sa publiko, ngunit pagdating po doon sa may barangay pa lang, naka-lockdown na. Doon po lahat ang parada, ang mga sasakyan pong makakapasok dito ay mga tricycle lamang po. Opo. At pwedeng maglakad mula doon po sa barangay, papunta po dito sa imahe ni Padre Pio. At Sir Rodel, katulad na nabanggit namin kanina, syempre medyo mahabang lakaran at aakyatan yan at bawat hakbang or bawat padyak, katulad ng mga bikers kanina, ay may kaakibat na prayers. Yes po, apo. Maraming salamat po, Sir Rodel, sa inyong oras. At kapag pumunta kayo, mga kapuso, dito sa taas, makikita nyo na po ang reliquarium, kung anong tinatawag nila. At syempre makikita nyo po doon ang nakahigang imahe ni Padre Pio. At meron din po doong third-class relic dito na gloves na hinawak noong dumating sa bansa ang puso ni Padre Pio. Ito po yan. At syempre mga kapuso, ito po nasa aking gilid din ang imahen, ang 50 feet na imahen ni Padre Pio. At syempre katulad ng nabanggit ko kanina, maraming kwentong himala ng mga deboto ni Padre Pio na nagpunta dito. Syempre mga kapuso, at makakausap natin ang isa sa kanila. Kasama natin ngayong umaga si Sir Edwin. Sir Edwin, kamusta po kayo? Good morning, good morning. Ano po ang kwento ninyo kung saan nakaranas po kayo ng himala dahil sa paniniwala niyo kay Padre? Kasi nung 2004, nagkaroon ako ng problema sa spine. Yun, naging dahilan para hindi ako makalakad. Hindi ako makaupo. 2004. 2004. For operation na sana ako. Okay. Parang medyo natagalan yung ng operation. Hanggang sa nag-decide yung mga kapatid ko na dalahin ako dito kay Padre Pio nga. Yun nga, simula nga nung pagpunta ko rito pa lang, yung from na hindi ako sa nakakalakad, hanggang pagpunta ko rito yun, medyo naramdaman ko yung ginawa. Hanggang sa nakaikot ako rito, tapos ko yung misa, almost 2 hours. Sa dating hindi ko nagagawa, hindi ako nakatagal ng ganong upo.
natapos ko yon. Hanggang sa dito, nakapag-ikot ako rito, naikot ko lahat ng istasyon dito. Yun. Tapos ganong katagal na po kayo yung deboto ni Padre Pio? Anong taon po nagsimula yun? Yun, 2000. Matagal akong mananampalataya ni Padre Pio, pero talagang nag-start ako nung naging deboto niya noong 2004. Simula nga nung yung napagaling niya ako dito. So ano po yung ano po yung tumatakbo? Isang araw lang po yun nung Yun nga naranasan sinabi ko mo? nga na parang ang hirap paniwalaan na from sa hindi ka nakakalakad, tapos tumula nung pagkatungtong ko dito, nagawa ko na maglakad, nagawa kong makaupo ng ganong katagal na sinasabi ko na hindi ko dati talaga nagagawa. Ganon siya kabilis. Parang hirap paniwalaan na gano'n na binigyan niya ako ng ganong himala. So ano po yung tumatakbo sa isip ninyo noon? Ano yung naramdaman nyo eksakto? At sino yung mga kasama ninyo nung time na yun? Yun nga, yung pamilya ko nga nagsama sa dito, mga kapatid ko, diba? Tapos yung naramdaman ko parang hindi nga ako makapaniwala. Sobrang kasi nga, sa anong gano'n na sobrang bilis nung tugon sa akin ni Padre Pio. Sobrang saya na hindi ako makapaniwala talaga. So ngayon po, Tatay Edwin, ano po ang karamdaman nyo? Wala na po bang mga, wala na kayong nararamdaman at all? Wala, ito naman, nakakabalik na ako naman sa mga dati kong sa gawain. Gagawa ngayon, medyo nagtatrabaho na rin ako ngayon, nasa Lalamove driver. Medyo, yung pakaramdam ko. Pero siyempre, yung pag-iingat andun pa rin. Kasi siyempre, ayaw kong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ni Padre Pio. Yes, of course. Ginawa niya na sa akin yung part niya. Siyempre ngayon, gagawin ko naman yung part ko. Balik sa kanya para ingatan yung sarili ko. Siyempre, kailangan maging good steward tayo ng katawan natin. Alagaan natin. Hindi lang tayo, di ba, purong, hindi, okay lang yan. Kasi binigyan na tayo eh. Sir alagaan Edwin, natin. ganong kalaki ang pasalamat ninyo kay Padre Pio? Sobra-sobra. Pagka nagdadasal nga ako sa kanya, lagi ko sinasabi na walang hanggang pasasalamat para sa kanya dahil dito sa pagkakataon na binigay niya sa akin, itong himala na ibinigay niya sa akin. Every day po na binibigay sa atin ng Panginoon is another opportunity, di ba? Kaya nga doon sa pasasalamat ko sa kanya, yun, bumabalik-balik talaga ako rito. Yung Sunday, may healing mass. Para yun naman yung way ng balik ko sa kanya, ang pasasalamat. Kahit mahal na po yung gasat niyo, talagang... kahit medyo malayo, talagang inaano kong bumalik talaga rito. Para pagpasalamat lagi sa kanya. Salamat po, Tatay Edwin, para sa inyong kwentong himala. At syempre mga kapuso, para sa iba pang kwentong himala, tutok lang kayo sa inyong Pambansang Morning Show. Kung saan laging una ka, unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.